Mga ka-cheese flicks, isang panibagong social media clash na naman ang umuugong ngayon online. At sa pagkakataong ito, ang mga pangalan na sangkot ay sina Samsara at Sio Bilim. Isang simpleng post na para sa iba ay mukhang harmless, pero para sa ilan ay may malalim na pinanggagalingan. Ang naging mitya ng isang palitan ng maaanghang na salita, patutsada, at hindi maiiwasang personalan. Sa panahon ngayon na bawat galaw ay may screenshot at bawat post ay pwedeng ma-interpret sa iba't ibang paraan, mabilis talagang lumalaki ang isang issue. Nagsimula ang lahat sa post ni Samsara na may linyang, "Neneng Bix, Samsarap check." Para sa ilan, isa lang itong pagpapahayag ng identity o branding. Pero sa mata ng ibang netizens, lalo na ng mga taong may connection sa salitang nenenggebi, hindi ito basta-basta. Ang post na ito ay agad na shinare ni Shobelim na may kasamang caption na, "Hibang na tila nagpapakita ng pagkainis o pagkabigla sa naturang post. Hindi nagtagal. Sinundan pa ito ng mas mahabang pahayag ni Shobelim kung saan inilahad niya ang umano'y naging maayos nilang interaction noon ni Samsara sa Instagram. Ayon kay Siobe, naging mabait siya. Nagpahayag pa ng pagiging proud kay Samsara dahil umano'y nakaahon ito sa isang sitwasyon noon. At may mga interactions pa raw sila tulad ng pagre-react sa stories. Kaya para kay Siobe, mas masakit ang post dahil nanggagaling ito sa isang taong akala niya ay may mutual respect. Dito na rin lumabas ang punto ni Siobe na kahit hindi man daw siya ang tinutukoy na Neneng B, hindi raw maikakaila na konektado pa rin ang term na yon sa kanta ng kanyang asawa. Para sa kanya, bilang asawa, natural lang na makaramdam siya ng pagka-offend. Idinagdag pa niya na kung alam mong may posibilidad na may matrigger o ma-offend sa isang post, lalo na kung may personal kayong interaction dati, hindi ba't common sense na pag-isipan mo na bago mag-post? Kasama rin sa kanyang pahayag ang mga patutsada na mas naging personal ang tono, kabilang ang pagbanggit sa nakaraan ni Samsara at mga salitang may halong pangungutya at insulto. Dito na tuluyang uminit ang diskusyon at mas naging emosyonal ang palitan. Hindi naman nagpatinag si Samsara at agad siyang naglabas ng sariling paliwanag. Ayon sa kanya, nakakatawa raw kung paano may mga taong na-o-offend sa isang post na hindi naman sila pinapangalanan. Para kay Samsara, kung ang isang tao raw ay nakaramdam na para sa kanya ang post, baka raw mas magandang tanungin ang sarili kung bakit ganun ang naging reaksyon, sa halip na agad mag-assume. Idinagdag pa niya na ang body shaming at personal attacks ay mas nagsasalita raw tungkol sa karakter ng taong gumagawa nito kaysa sa original na post. Nilinaw rin ni Samsara na ang post ay simpleng pagpapahayag lang na siya ay Samsara at hindi Neneng B at wala raw itong intensyong atakihin o banggitin ang kahit na sino. Para sa kanya, ang confidence ay hindi nanggagaling sa pagko-compare ng sarili sa iba o sa pag-angkin ng mga narrative na hindi naman ibinigay, kundi sa pagkilala sa sarili at pananatili sa sariling lane. Dito na rin niya binitawan ang linyang, "Kinoronahan ka bang Neneng B?" na lalo pang nagpaapoy sa usapan. Hindi pinalampas ni Shobelim ang sagot na yon at dito na pumasok ang isa sa pinaka-pinag-usapang linya sa buong issue. Ang akusasyon na humingi raw ng tulong si Samsara sa ChatGPT para lang makapag-English. May kasunod pang banat na tila pinagtatawanan ang paggamit ng AI, pati ang paghahambing na siya raw ay nasa US, pero siya pa ang nag-English, samantalang si Samsara ay nasa Pilipinas. Para kay Siobe, hindi na raw kailangang mag-pretend at malinaw raw na AI ang ginamit. Muli, sinagot ito ni Samsara sa mas kalmadong tono, pero hindi pa rin nawawala ang sarkasmo. Para sa kanya, ginagawang tungkol sa sarili ni Siobe ang issue.
At tungkol naman sa paggamit ng ChatGPT, hayagan niyang sinabi na mas pipiliin pa raw niyang gumamit ng AI kaysa tumahol na parang aso sa social media. Para kay Samsara, hindi raw dis ang pagbabalik tanaw sa kanyang nakaraan at mas mahalaga raw ang manatiling grounded at focused sa sariling lane. Sa huling mahabang pahayag ni Siobi Lim, mas detalyado niyang ipinaliwanag ang kanyang panig. Nilinaw niyang hindi niya kailanman inangkin na siya ang original na Neneng B, kundi Neneng B lamang siya sa kanta at music video ng kanyang asawa. At tungkol sa tanong kung kinurunahan ba siya, buong kumpiyansa niyang sinabing oo, dahil sa paraan ng pagtrato sa kanya ng kanyang asawa bilang reyna. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang reaksyon ay nanggagaling sa koneksyon ng post sa kanta ng kanyang asawa at sa sarili niya bilang asawa. Para kay Siobi, kahit walang pinangalanan, malinaw pa rin ang koneksyon at natural lang na mag-react siya. Ibinahagi rin niya na dati raw ay umiwas siyang mag-share ng mga meme o content na pwedeng makasakit kay Samsara dahil may respeto siya at ayaw niyang magmukhang plastic. Kaya para sa kanya, inaasahan niya rin sana ang parehong konsiderasyon. Dagdag pa niya, nasa US na raw siya ngayon at mas focused sa pamilya, sa pag-aalaga sa asawa at anak, at sa pag-adjust sa bagong responsibilidad na walang helpers. Kaya raw mas mabigat ang emosyon niya at mas madali siyang na-trigger. Hindi raw siya manghuhula para malaman ang tunay na intensyon ng post, lalo na kung sa unang tingin ay parang may parinig. Sa huli, ang isyong ito ay malinaw na, halimbawa, kung paano nagkakabanggaan ang intention at interpretation sa social media. Isang post na para sa isa ay self-expression, pero para sa iba ay disrespect. Isang paalala na sa mundo ng online platforms, hindi lang kung ano ang gusto nating sabihin ang mahalaga, kundi kung paano ito tatama sa mga taong maaaring makakita nito. At sa dulo ng lahat ng palitan ng salita, tanong ng marami, simpleng misunderstanding lang ba ito na pinalaki ng emosyon o isa na namang patunay na sa social media, isang post lang ang pagitan ng katahimikan at gulo? Subscribe para sa mga susunod na ulat at tsismis. Chisflix sana!